snack station. So feel ko, ang itong snacks talaga is talagang pang ano to, hindi lang to season, no? So yun yung kagandahan ng ganitong business, guys, kasi pwede nyo siyang simulan sa bahay. Ayan, hello guys, ako po si Christine and welcome po dito sa ating channel. So medyo matagal akong nawala. Pero today, marami akong mga videos na nakahanda para sa inyo, mga topics about business. So today, pag-uusapan natin kung ano yung mga patok na negosyo ngayon. Ito yung negosyo na sinimulan namin na gusto kong i-share sa inyo. Hindi lang tayo puro tindahan lang, no? Kailangan din natin ng mga another extra income na pwede natin pagkakakitaan. Negosyo na gusto kong i-share sa inyo na pinasok namin na baka sakali ding din sa inyo. Gusto nyong itry at alam mo yung baka bumenta din sa inyo. Nagtayo kami ng snack station. So feel ko, ang itong snacks talaga is talagang pang ano to, hindi lang to season, no? Pinakain talaga ng tao yung ating mga snacks, 'di ba? Pag nagbebenta ka ng snacks. And pag sinabi mo kasing snacks, parang ano siya, parang general, no? Parang general yung pagkakasabi ng snacks. Pero syempre, kailangan mayroon tayong specific na ibibenta dun sa ating tindahan. Etong snack station, guys, gusto kong i-share sa inyo ito dahil nga, konti lang yung pupuhunanin natin dito and malaki yung kikitain natin. So, ano ba yung tinayo namin na snack station? Yung snack station namin actually, nag-start kami, parang 5 months na siya, yung aming Hilam o Snacks. Yun yung pangalan ng aming snacks. Snack station, yun, ganun. So, unang-una, maganda siya because kahit taglamig, kahit tag-ulan, kumakain talaga yung tao. Siyempre, nagugutom talaga yung tao. Kaya maganda siya, mabenta siya. And base sa experience namin, so syempre, nag-start kami kung ano lang yung meron tayo, di ba? Tsaka, pag-usapan natin yan sa mga susunod na videos natin. So, marami pa akong isi-share sa inyo. Pero itong snack station kasi, maganda siya because kahit meron ka lang 1,000 pesos or 500 pesos, except lang sa equipment, guys. So, syempre, dahil ang binibenta namin para sa snack station namin, ito na nalilito na ako sa sinasabi ko. Ang binibenta pala sa mga, dito doon sa aming tindahan is meron kaming siomai, meron din kaming yung mga street food. Meron kami niyan, mga kwek-kwek, tempura, kikiam, yan lahat ng mga tapos siopaw, meron din tayong siopaw, tapos meron tayong iba pang mga binibenta dun, guys. May mga soft drinks, ganun. So dapat kompleto. So maganda siya, guys, because yung aming produkto is like sa siomai. Yung siomai kasi, guys, product na namin yun. So parang extended lang talaga siya doon sa business namin, sa existing business namin na frozen business. So, dahil meron kaming frozen business, yung siopaw at saka yung siomai is actually product namin yon. So, malaking bintahe sa amin because kami nga yung gumagawa, kami direkta yung gumagawa. Kaya medyo malaki yung kinikita namin doon sa siopaw at saka sa siomai. Yung iba naman, yung mga street food, is syempre binibili namin yon sa aming mga supplier, yung mga kikiam, tempura. Meron din tayong chicken ball, squid ball. So, kinompleto na namin yan lahat, guys. And yun yung kagandahan ng ganitong business, guys. Kasi pwede nyo siyang simulan sa bahay. Kaya nag-start ka talaga kami sa bahay naman talaga kami nag-start dun sa labas ng bahay namin. So, pwede kang mag-start doon, guys. Magbenta ka ng fishball. Nung una, gumagawa kami ng sarili naming fishball. Pero kasi medyo hassle na kasi siya para sa amin ngayon dun sa baba. Kaya hindi muna namin siya ginawa. So, ang ginawa namin, bumili na lang kami ng fishball na ready to cook na. Diba? And actually, hindi siya fishball. Fish plot yung tawag ng mga customers namin. Yun yung siya, parang flexible kasi siya na business. Tapos, pwede kang magdagdag ng mga turon, yung mga saging na snack. So, kasi parang malawak yung nung pag sinabi mong snacks, diba? Snack station. So, yun yung naisip namin na gawin na negosyo. And feeling ko, kahit anong taon naman, patok talaga yung negosyong yan. And ang kagandahan kasi sa negosyong ito, guys, is actually, hindi siya kagaya nung nasa makikita nyo sa mga sa mga
snack station na parang nasa street talaga. Yung literal na nasa street talaga. Kasi yung iba kasi hindi ko naman sinasabing lahat yun madumi, pero most of them, medyo nadudumihan yung mga customers dun sa kung paano ginawa. Yun sa amin naman, though meron kaming mga fishball, kikiam, nakalagay siya sa standee guys. So talagang malinis siya tingnan, tapos meron kaming mga tables na, malilit na tables lang, ginawa lang yun ni Papa na yung mga kahoy. Tapos, yun, yung dalawang table yung nilagay namin para talagang comfortable yung aming customers. And kasi nung dito pa, wala kaming, actually may table kami, pero hindi talaga parang char-char lang yun na pagbebenta namin. So, hindi namin nakalain na makakalagay kami ng tindahan, ng talagang snack station talaga, meron talaga kaming 'di ba? So, talagang it's such a big blessing talaga para sa aming pamilya. So, yan, itry nyo guys yung snacks. Tapos, i-level up nyo. Ito yung sa amin kasi, ni-level up lang namin yung snacks. Naging snack station. Meron talaga kaming snack station na parang tindahan talaga. So, talagang nakapagrenta talaga kami dun guys. And talagang yun. I think yun sa lahat sa buong taon, hindi siya talaga nawawala sa uso. Like for example, kung mayroong mga shake, 'di ba? Pag medyo taglamig, hindi masyadong yung tao sa shake kasi syempre taglamig, 'di ba? So pag summer yun malakas siya, may ganun. Pero yung sa snacks kasi guys, talagang magugutom talaga yung tao. Wala siyang season talaga kasi talagang all year round talagang mabenta yung snacks natin, 'di ba? Kasi kumakain talaga yung tao, naghahanap talaga ng snacks, 'di ba? And yung aming yung schedule namin nun guys is only 1 p.m. 1 in the afternoon hanggang alas 7 lang kami dun guys. So 'di ba, mabilis lang siya. And hindi siya ganun talaga ka parang time consuming na parang alam mo yung masyadong mahaba yung oras, hindi ganun guys. Pang snacks lang talaga siya. So ayun, so i-try nyo yan guys, and I hope mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga naisipan yung inegosyo ngayong taong ito. Kasi syempre, mas maganda talaga yung meron tayong extra income, no? Except sa pagtitindahan natin or nagtatrabaho tayo, at least meron tayong another extra income, 'di ba? So ayun lang guys, salamat sa panonood. Sana ay may napulot kayo sa aking mga tips na binigay sa inyo. Marami pa akong videos na ilalabas at isi-share sa inyo ng mga ideas sa aming mga ginagawa ng aming pagnenegosyo dito sa aming bahay, 'di ba? So ayun, see you in my next video. Bye.